Good evening po. Magandang gabi po sa inyong tatlo at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Welcome back. Sir, unahin ko na yung accusations nung bagman allegedly nitong si Zaldico. 10 million pesos daw po yung natanggap ninyo. What do you want to tell us about it? Ma'am Base, napakalaking kasinungalingan po. Wala po akong involvement dyan sa flood control. Election po ako. Comelec po ako. Hindi po ako contractor. Hindi rin po ako nangungontrata sa gobyerno o na-involve sa kahit na ako po 23 years na practitioner. So, wala po akong involvement dyan sa pagiging kontratista o involvement dyan sa flood control. Naidawit po nila ako before. Kung natatandaan niyo po, nung una silang lumantad dyan po sa may Club Pilipino, ang sabi po nila, dalawang talata lang po yun. Dapat wala naman pong detalye. Sabi po nila, 4 na maleta daw po, doon daw po ako naabutan sa harapan ng Midas Hotel. Yung harapan po nun, Rose Boulevard na eh. So doon daw po ako naabutan. So ngayon po, biglang binago yung statement at sinabi ngayon po ay hindi na maleta. Bag na lang po yung sinabi at naglalaman daw po ng 10 milyon. So medyo doon pa lamang po, makikita po natin ano ang dahilan ng pagbabago ng statement. Bakit biglang nagbago ng statement? At dati miyembro ko ng Maleta Club, ngayon isa bagda lang ako na isama. So doon pa lamang po, doon pa lamang po ay makikita nyo na yung mismong mga kasinungalingan. And therefore, nung una, hindi ako nag-file ng kaso kasi hindi po nila pinirmahan yung kanilang sinabi. Hindi ko lang po alam kanina. Dahil hindi naman po ako nakapakinig kung ito po ay under oath ba o pinanumpaan o talagang parang press con kasi nangyari kanina. Pero sir, yung nagsalita si Jeron, ano yung pangalan? Valderrama. Kilala niyo po ba siya? Ay, hindi po. Pero alam niyo po, nung una kasing naakusahan nila ako na ganyan, hindi po ako nag-file ng case. Bukod tangi ako hindi nag-file sapagkat bilang isang abogado, kinakailangan magsaliksik muna ako. Alam ko po doon sa 18, isa po ang na-assign na magbanggit ng pangalan ko. At in fact, hindi ko lang po i-reveal dito. Alam ko rin po kung sinong handler nung mismong nag-iisang yon at kung ano man yung mga naiabot or whatever. So ang sa akin, sige lang, titingnan ko pa yung mga susunod na development bago ako formal na mag-file ng kaso. Isipin niyo po dito pa lamang po sa binibigay nila na halimbawa po, joint affidavit. Ibig sabihin, 18 sila nakakita na tungkol sa pag-aabot sa akin o kaya sa akin driver daw kuno. Ibig sabihin, di ba po napaka-imposible doon kung isa lang pala nag-aakusa pero lahat sila nakapirma sa isang affidavit. So, alam niyo po, minsan ang kredibilidad ng isang witness ay matetest talagang sa isang formal na proseso. Kaya mga ganito po, press conference, napakadali po kasing manira at makapagsira ng pangalan pagkatapos bandang huli, hindi naman pala mapapanindigan lalo na kapag dumating na sa tunay na proseso. So yan po, ako po hindi foreign o hindi po ito iba sa akin. Kung natatandaan nyo po, ako po inaakusahan, meron daw po akong